These coins were so large, it wasn't uncommon for them to capsize the boats used to transport them. 10 mga hindi pangkaraniwang uri ng pera noong sinaunang panahon. Isa sa mga pinaka-interesting na bagay tungkol sa ating kasaysayan ay ang mga sinaunang pera na ginagamit noon ng mga tao. Itinuturing ito na kakaiba kumpara sa mga pera na ginagamit natin sa kasalukuyan dahil sa mga disenyo at materials na ginamit dito. At sa video na ito ay magbabalik tanaw tayo sa 10 mga sinaunang pera na ginagamit dati. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Rice stones. Ang rice stones o yap stones ay mga malalaking bilog na bato na ginamit bilang pera sa Yap na isang isla sa Micronesia. Naiba ito sa karaniwang pera dahil hindi ito ginagamit sa pang-araw-araw na pagbili. Sa halip, ito ay simbolo ng yaman, respeto at mataas na katayuan sa komunidad. Ang mga batong ito ay iba-iba ang laki mula sa kasing laki ng plato hanggang sa kasing taas ng tao at may butas sa gitna para mas madaling buhatin. Ipinapakita ng paggamit ng rice stones na ang kahulugan ng pera ay hindi laging nakabase sa material value kundi sa kahalagahan nito sa kultura. Ginawa ang mga rice stones mula sa limestone. Ito ay isang uri ng bato na matatagpuan sa Palau na isang isla na malayo sa Yap. Dahil wala ang ganitong bato sa Yap ay kailangan itong kunin at dalhin mula sa Palau gamit ang mga simpleng bangka. Ang mga katutubo ay gumagamit ng mga simpleng kasangkapan para ukitin ang bato at nilalagyan ito ng butas sa gitna upang maikabit ang mga kahoy na poste. Sa pamamagitan nito ay mas madaling buhatin at dalhin ang bato. Subalit ang pagbiyahe pabalik sa Yap ay mapanganib dahil dumadaan ito sa malawak na dagat. May mga pagkakataong lumulubog ang bato habang dinadala, ngunit kahit ganoon ay kinikilala pa rin ito bilang pag-aari ng original owner. Ang bawat bato ay nagkakaroon ng mataas na halaga dahil sa hirap ng proseso ng pagkuha at panganib sa pag-angkat nito. Hindi tulad ng pera na may nakatakdang halaga, ang halaga ng rice stones ay nakabatay sa kwento at kasaysayan nito. Mas mahalaga ang bato kung ito ay malaki, mahirap makuha o may espesyal na kwento. Kadalasan ay ginagamit ang mga ito sa mga mahalagang transaksyon tulad ng bigay kaya sa kasal o pagpapalitan ng lupa. Pero sa ilang pagkakataon ay hindi kailangan ilipat ang pisikal na bato kapag ipinapasa ang pagmamay-ari. Sapat nang malaman ng komunidad na nagpalit na ito ng may-ari at ito ay kinikilala ng lahat bilang legal at tama. Sa kultura ng Yap, ang pagkakaroon ng maraming rice stones ay tanda ng yaman at mataas na katayuan. Ang mga pamilya na may malalaking bato ay itinuturing na makapangyarihan at iginagalang sa komunidad. Number 2. Cocoa beans. Noong sinaunang panahon bago pa man umusbong ang modernong sistema ng pera, ay iba't ibang bagay ang ginagamit ng mga tao sa kalakalan. Isa sa mga kakaibang uri ng pera noon ay ang cocoa beans. Sa mga lugar tulad ng Mesoamerica, partikular sa mga sibilisasyong Maya at Aztec, ito ay hindi lang pagkain, kundi isa ring mahalagang yaman na ginagamit sa pangangalakal. Sa mga Maya at Aztec ay itinuturing nilang regalo mula sa mga Diyos ang cocoa beans. Bukod sa paggawa ng pagkain at inumin mula rito, ginagamit din ito sa mga ritual at selebrasyon. Ang mga pinuno at maharlika lamang ang kadalasang nakainom ng chocolate na gawa sa cocoa beans, kung kaya't ito ay simbolo ng yaman at privilege. Sa ganitong paraan, hindi lang produkto ang cocoa beans, kundi tanda rin ng mataas na estado sa lipunan. Dahil magaan at madaling dalhin ng cocoa beans, ay naging epektibo itong pampalit sa mga trade. Sa mga pamilihan ay ginagamit ang mga buto ng kakao para bumili ng iba't ibang bagay tulad ng pagkain, damit at hayop. Halimbawa, ang isang maliit na pabo ay maaaring bilhin sa halagang ilang dosenang buto ng kakao. Sa ganitong sistema ay nagkaroon ng mas maayos na palitan ng mga produkto dahil may malinaw na halaga ang bawat kalakal. Gayun din, sa ilalim ng Imperyong Aztec ay mas lalong tumibay ang paggamit ng cocoa beans bilang pera. Ayon sa mga naitala, ang isang alipin ay maaaring bilhin sa halagang 100 buto ng cocoa beans. Ginamit din ng mga buto ng cocoa beans sa pagbabayad ng buwis sa mga pinuno. Sa ganitong paraan ay naging bahagi ng opisyal na sistema ng pamahalaan at kalakalan ang cocoa beans. Bagamat kapaki-pakinabang ang cocoa beans ay may ilang hamon sa paggamit nito bilang pera. Dahil ang mga buto ay madaling masira o mabulok, kailangang ingatan ang mga ito ng maayos. May posibilidad din na mandaya ang ibang tao sa pamamagitan ng paggamit ng pekeng buto. Dahil dito ay mahalaga ang maingat na imbakan at pagsusuri upang mapanatili ang quality at halaga ng mga buto. Subalit, nang dumating ang mga Espanyol sa Mesoamerica noong 16th century ay nagbago ang sistema ng kalakalan.
Kahit nakita nila ang kahalagahan ng cocoa beans, ay unti-unti nila itong pinalitan ng mga coins at ginto bilang opisyal na pera. Number 3. Tin Animal Money. Ang Tin Animal Money ay isang uri ng pera na ginamit noong unang panahon sa Southeast Asia, partikular sa Thailand, Myanmar at Laos. Tinawag itong animal money dahil hinulma ito sa mga anyo ng hayop tulad ng elepante, isda, palaka, kabayo at ibon. Bawat hayop na ginagamit ay may sariling kahulugan at simbolo na mahalaga sa kanilang kultura. Bukod sa gamit bilang pera, ito rin ay bahagi ng mga ritual at seremonya ng mga tao noong sinaunang panahon. Samantala, nagsimula ang paggamit ng tin animal money bago dumating ang mga mananakop. Sa panahong ito ay hindi pa laganap ang coin o papel na pera, kaya mas karaniwan ang barter o palitan ng produkto. Sa mga lugar na may minahan ng lata ay ginamit ang metal na ito upang gawing mga hugis hayop na coin. Ang mga ito ay kadalasang ginagamit mula 15th hanggang 19th century, lalo na sa mga komunidad na umaasa sa pagmimina at trading. Ang bawat hayop na disenyo ng tin animal money ay may mahalagang simbolo para sa mga tao. Halimbawa, ang elepante ay kumakatawan sa lakas at karangalan. Ang isda ay simbolo ng kasaganaan at biyaya, habang ang palaka naman ay pinaniniwalaang nagdadala ng swerte at ulan na mahalaga para sa mga magsasaka. Ang pagkakaroon ng mga ganitong disenyo ay nagpapakita na hindi lang ito ginagamit bilang salapi, kundi bahagi rin ng mga paniniwala at ritual sa lipunan. Bukod sa kalakalan ay ginagamit din ng tin animal money sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal at dowry. Sa ganitong mga seremonya, ito ay tanda ng suporta at yaman ng pamilya. Minsan ay ginagamit din itong alay sa mga templo o sa mga espiritu bilang pasasalamat o panalangin para sa magandang kapalaran. Ang ilang pinuno noong sinaunang panahon ay nag-iipon ng tin animal money upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at kayamanan. Subalit ang halaga ng bawat piraso ng tin animal money ay nag-iiba batay sa bigat, laki at detalye ng disenyo. Kapag mas mabigat o mas detalyado ang hugis nito ay mas mataas ang halaga. Ang halaga nito ay hindi lamang batay sa material na ginamit, kundi pati sa symbolic meaning ng disenyo. Pero sa pagdating ng mga mananakop na Briton at French ay nagsimula nang mawala ang paggamit ng tin animal money. Number 4. Chinese knives. Noong sinaunang panahon sa China, bago pa man gumamit ng mga coin na iba't ibang uri ng pera ang ginagamit sa kalakalan. Isa sa mga pinaka-interesting na halimbawa ay ang kutsilyong pera o knife money. Ginamit ito noong Warring States period. Bukod sa pagiging gamit sa pang-araw-araw na buhay, ang kutsilyo ay ginamit din bilang simbolo ng yaman at paraan ng palitan. Ang kutsilyong pera ay sinasabing unang lumitaw sa estado ng Qi na matatagpuan sa northeast ng China. Ang disenyo nito ay mula sa mga tunay na kutsilyo na noon ay mahalaga sa pang-araw-araw na gawain tulad ng panghiwa at proteksyon. Dahil sa praktikal na gamit ng kutsilyo ay naging mahalaga rin ito sa trading at nagkaroon ng symbolic value bilang pera. Ginawa ang knife money mula sa bronze at ang hugis nito ay kamukha ng tunay na kutsilyo pero mas manipis at hindi talaga ginagamit na panghiwa. May ilang uri na may butas sa hawakan para madali itong itali sa sinturon o lubid. Karaniwang may mga nakaukit na pangalan ng lugar, estado o halaga sa katawan ng mga kutsilyo. Ang mga ukit na ito ay tumutulong sa pagtukoy kung saan ito nagmula at kung gaano ito kahalaga sa kalakalan. Kaugnay din nito, may iba't ibang disenyo ng kutsilyong pera sa iba't ibang lugar sa China. Narito ang ilang uri. Straight knives. Ito ay mahahabang kutsilyo na may tuwid na hugis. Pointed back knives, ito naman ay may patulis na dulo sa likod. Qi knives. Bahagyang kurbado at may malinaw na ukit mula sa estado ng Qi. At ang square foot knives, ito ay may kakaibang hugis sa hawakan at mas bihira. Ipinapakita ng mga disenyo ng knife money kung paano nagkakaiba-iba ang kultura at trading sa bawat lugar. Ginamit ito hindi lamang bilang pera kundi bilang simbolo ng kayamanan at kapangyarihan ng estado. Ang bawat rehiyon ay nagkaroon ng sariling anyo ng pera na nagpapakita ng kanilang kalayaan at pagkakaiba sa ekonomiya. Ngunit nang magsimula ang dinastiyang Qin noong 221 BCE ay nagpasya si Qin Shi Huang, ang unang emperor ng United China, na gawing pare-pareho ang uri ng pera sa buong bansa. Kaya ipinahinto ang paggamit ng knife money at iba pang kakaibang uri ng salapi tulad ng spade money. Number 5. Bafia Potato Mashers. Ang Bafia Potato Mashers ay isang uri ng sinaunang pera na ginamit ng tribong Bafia mula sa Cameroon sa Central Africa.
Bagaman simpleng kagamitan ito para sa pagdurog ng pagkain, ay nagkaroon ito ng malaking halaga sa kanilang kultura. Ginamit ito sa mga seremonya tulad ng kasal at pag-aayos ng alitan. Sa kanilang lipunan, ang potato mashers ay simbolo ng yaman, respeto at pagkakasundo. Ang potato mashers ay yari sa bakal at may hugis na parang panghampas. Bukod sa gamit sa kusina ay mas kilala ito bilang simbolo ng yaman at karangalan. Mas maganda at mas detalyado ang disenyo ng mashers kapag ito ay mas mahalaga. Ang pagkakaroon ng ganitong kagamitan ay nagpapakita na ang may-ari ay may mataas na estado sa lipunan. Bagaman hindi ito ginagamit sa pang-araw-araw na bilihan tulad ng modernong pera, ay mahalaga pa rin ito sa mga seremonya. Sa kasal, ang potato mashers ay bahagi ng bride price o dowry. Inihahandog ito ng pamilya ng lalaking ikakasal sa pamilya ng babae bilang simbolo ng paggalang at pagpapahalaga sa kasunduan ng kasal. Ginagamit din ito sa pag-aayos ng alitan. Kapag may pagtatalo sa pagitan ng dalawang pamilya, ang pagbigay ng mashers ay tanda ng paggalang at pagtanggap sa kasunduan para maayos ang gulo. Sa pamana naman ay ipinapasa ito mula sa mga magulang patungo sa mga anak o apo. Ito ay simbolo ng yaman at karangalan na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa ganitong paraan ay nagpapatuloy ang tradisyon at pinapahalagahan ang kanilang kaugalian. Subalit, sa pagdating ng mga colonizers at pagpapakilala ng modernong pera, ay unti-unti nang nawala ang gamit ng potato mashers sa kalakalan. Pero hindi tuluyang nawala ang kahalagahan nito. Sa ilang bahagi ng komunidad ay ginagamit pa rin ito sa mga espesyal na okasyon at seremonya na nagpapanatili ng kahulugan at halaga nito sa kultura ng Bafia. Ang Bafia potato mashers ay isa sa mga halimbawa ng kakaibang uri ng pera na ginagamit noon. Hindi ito tulad ng coin o papel, kundi isang simbolo ng yaman, respeto at pagkakasundo. Number 6. Shell money. Ang shell money ay isa sa mga pinakaunang uri ng salapi na ginamit ng mga sinaunang tao. Bago pa naimbento ang coin at papel na pera, ay ginagamit na ito sa kalakalan at bilang simbolo ng yaman sa iba't ibang bahagi ng mundo. Makikita ang ganitong uri ng pera sa mga lugar tulad ng China, Africa, Pacific Ocean at Amerika. Bukod sa trading, ay ginagamit din ang mga shell sa mga seremonya at tradisyon bilang tanda ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga tao at okasyon. Samantala, sa mga lugar na malapit sa dagat ay karaniwang ginagamit ang cowrie shells, mga maliliit at makintab na shells bilang pangunahing anyo ng pera. Sa China, bago pa man umusbong ang mga metal na coin, ang mga shell ay ginagamit na sa mga transaksyon. Sa Africa, ang mga shell ay hindi lamang para sa kalakalan, kundi bahagi rin ng mga seremonya at ritual. Sa ganitong kultura ay mas mataas ang halaga ng mas bihira, maganda at malalaking shell, kung kaya't mas ginagamit ito sa mga mahalagang kasunduan at pagpapalitan. Sa China ay isa ang cowrie shells sa mga unang anyo ng pera bago pa naimbento ang mga metal na coin. Kahit nang magpalit na sila ng coin ay gumawa pa rin sila ng mga ito nakahugis ng shell dahil pamilyar ito sa mga tao at simbolo ng tradisyon. Sa West Africa naman, ang mga shell ay mahalaga hindi lamang sa kalakalan, kundi pati na rin sa mga ritual at seremonya. Ginagamit ang mga ito bilang tanda ng swerte at yaman, at madalas itong ibinibigay bilang handog sa mga pinuno ng tribo. Gayon din naman sa mga isla sa Pacific Ocean tulad ng Solomon Islands at Papua New Guinea, ay nananatili pa rin hanggang ngayon ang paggamit ng shell money sa ilang tradisyon. Mahalaga ito bilang dowry sa kasal, pambayad sa mga utang at sa pag-aayos ng mga alitan. Sa Amerika, lalo na sa mga tribo tulad ng Iroquois, ay ginagamit naman ang wampum. Ito ay mga shell na ginagawang kwintas na hindi lamang ginagamit sa trading kundi pati na rin sa mga kasunduan at sa pag-alala sa mahahalagang kaganapan. Bukod sa pagiging salapi, ang shell money ay mahalaga rin sa pagpapakita ng katayuan sa lipunan. Sa Africa, ang mga taong may maraming cowrie shells ay itinuturing na makapangyarihan at may mataas na katayuan. Sa ibang lugar ay ginagamit ang mga shell bilang tulong sa mga nangangailangan. Number 7. Katanga Cross. Ang Katanga Cross ay isang uri ng sinaunang pera na ginamit sa Katanga, isang rehiyon na ngayon ay bahagi ng Democratic Republic of the Congo. Kakaiba ito dahil sa hugis nitong krus o X at gawa rin ito mula sa tanso. Sa halip ng mga coins o perang papel ay ito ang ginagamit noon sa kalakalan at sa mahahalagang okasyon tulad ng kasal at mga seremonya. Samantala, ang bawat Katanga Cross ay may timbang na 1 hanggang 2.5 kilograms at ang bawat braso nito ay may habang 20 centimeters. Gawa ito mula sa pure copper na noon ay isang mahalagang metal.
Kailangan din ng mahusay na kasanayan sa paghuhulma at paghubog ng tanso upang makagawa ng pantay at maayos na krus. Ang disenyo nitong krus ay hindi lang praktikal, kundi simbolo rin ng yaman at paggalang sa kanilang kultura. Kaugnay pa nito ay ginagamit ang katanga cross bilang salapi sa pakikipagpalitan ng mga kalakal tulad ng pagkain, alagang hayop at iba pang gamit. Sa mga kasal, ang lalaki ay nag-aalay ng katanga cross bilang dowry sa pamilya ng babaeng papakasalan niya. Ipinapakita nito na handa siyang bumuo ng pamilya at suportahan ito. Ginagamit din ito sa pambayad o pantubos upang ayusin ang mga alitan sa pagitan ng mga pamilya o komunidad. Sa kanilang lipunan, ang pagkakaroon ng maraming katanga cross ay tanda ng yaman at mataas na katayuan. Ang mga pinuno o mayayamang tao ay nag-iimbak ng mga ito upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at impluensya. Bukod pa rito ay malaki rin ang papel ng katanga cross sa mga ritual at paniniwala. Sa ilang komunidad, ang hugis krus nito ay kumakatawan sa kapayapaan at balanse. Sa mga religious ceremonies ay ginagamit ito bilang alay sa mga Diyos upang humiling ng masaganang ani o proteksyon laban sa sakuna. Subalit nang dumating ang mga Europeans sa Africa, ay unti-unting nawala ang gamit ng katanga cross bilang pera. Ito ay pinalitan ng mga coins at perang papel na ipinakilala ng mga mananakop. Sa kabila nito ay may ilang komunidad na patuloy na ginamit ito bilang simbolo ng tradisyon at yaman. Maraming katanga cross ang napunta sa mga museums at private collectors sa Europe at iba pang bansa dahil sa kakaibang disenyo at kasaysayan nito. Number 8. Lithuanian Long Money. Ang Lithuanian Long Money ay isang kakaibang uri ng sinaunang pera mula sa Lithuania. Tinatawag din itong rod money o bar money dahil sa anyo nitong mahahabang piraso ng silver. Naiiba ito sa karaniwang mga coins dahil diretso at walang palamuti ang disenyo nito. Samantala noong 12th hanggang 14th century ay karaniwan pa sa mga tao ang pagpapalitan ng produkto o barter system. Habang lumalaki ang kalakalan sa Lithuania at sa mga karatig bansa ay naghanap ang mga tao ng mas madaling paraan para ipalit ang kanilang mga produkto. Naging solusyon dito ang paggamit ng long money. Dahil gawa ito sa silver at may timbang na maaring sukatin, ay nakatulong ito para gawing mas maayos ang palitan ng produkto. Kaugnay nito ay ginamit ang long money sa mga pamilihan at sa pangangalakal ng mga produktong tulad ng asin, balat ng hayop at mga metal. Ang mga mangangalakal na naglalakbay sa malalayong lugar ay pinapaboran nito dahil madali itong ipunin, timbangin at dalhin sa mahabang biyahe. Ang long money ay may haba na umaabot sa 20 hanggang 30 centimeters. Hindi tulad ng ibang mga coins na may ukit o simbolo ng mga pinuno, ito ay simpleng piraso lamang ng silver. Walang disenyo dahil ang halaga nito ay nakabatay sa timbang. Kaya mas pinahahalagahan ang praktikal na gamit kaysa sa palamuti. Kapag mas mabigat ang piraso ng silver ay mas mataas ang halaga nito. Sa ganitong paraan ay nagiging madali para sa mga tao ang pagtukoy sa halaga ng produkto na kanilang ipinapalit. Dahil standardized ang timbang ng long money ay naging mas maayos at mabilis ang mga transaksyon sa mga pamilihan. Sa katunayan ay malaki ang naitulong ng long money sa kalakalan ng Lithuania at sa mga kalapit na bansa tulad ng Scandinavia. Maliban sa pamilihan ay ginagamit din ito sa mga espesyal na okasyon tulad ng pagbibigay ng dowry sa kasal o pagbabayad ng multa at buwis. Ang pagkakaroon ng maraming long money ay nagiging simbolo rin ng yaman at katayuan sa lipunan. Number 9. Lobi Iron Snake. Noong unang panahon, bago pa man naimbento ang mga coins at papel na pera, ay iba't ibang bagay ang ginagamit bilang salapi. Isa sa mga kakaibang anyo ng pera ay ang Lobi Iron Snake na matatagpuan sa West Africa, lalo na sa mga pangkat tulad ng mga lobi sa Burkina Faso, Ghana at Ivory Coast. Samantala, ang Lobi Iron Snake ay isang piraso ng bakal na hinulma na parang ahas. Mahaba ito at paikot-ikot ang anyo, kaya tinawag itong Iron Snake. Bukod sa pagiging salapi, ay ginagamit din ito bilang simbolo ng yaman at pangregalo sa mga okasyon tulad ng kasal, lalo na para sa dowry o handog sa pamilya ng ikakasal. Ang mga tao noon ay pinahahalagahan nito dahil sa mahalagang papel nito sa kanilang tradisyon at kalakalan. Gayun din naman, ang Lobi Iron Snake ay ginagamit sa barter system kung saan ipinagpapalit ang isang bagay para sa iba.
Hindi pa uso noon ang mga coins, kung kaya't ang mga bagay na tulad ng iron snake ang ginagamit para sukatin ang yaman o ipalit sa mga produkto at serbisyo. Ang dami ng ganitong bakal na pag-aari ng isang pamilya ay tanda ng kanilang kayamanan at katayuan sa lipunan. Bukod sa kalakalan ay may espiritual na kahalagahan din ang iron snake. Naniniwala ang mga lobby na ang anyo nitong ahas ay nagbibigay ng proteksyon at kapangyarihan. Ginagamit din ito sa mga ritual para humingi ng tulong sa mga espiritu o Diyos at bilang simbolo ng kaligtasan at magandang kapalaran. Ngunit ang paggawa ng lobby iron snake ay nangangailangan ng mahusay na pagpapanday. Ang bakal ay hinuhulma at pinapanday upang maging baluktot na parang ahas. Dahil mahirap itong gawin at kakaunti ang mga taong may ganitong kakayahan, ay mataas ang halaga ng bawat piraso. Karaniwan ito ay ipinapasa mula sa magulang papunta sa anak bilang pamana. Sa pagdating ng mga colonizer at ng mga modernong uri ng pera tulad ng coins at papel, ay nabawasan ang gamit ng lobby iron snake sa araw-araw na kalakalan. Pero hindi ito tuluyang nawala. Sa ilang komunidad ay ginagamit pa rin ito sa mga traditional ceremonies. Number 10. Whale teeth. Nung sinaunang panahon ay maraming lugar ang gumagamit ng iba't ibang bagay bilang salapi bago pa naimbento ang mga coins at papel na pera. Isa sa mga kakaibang uri ng salapi ay ang ngipin ng balyena o whale teeth. Sa halip na ginto at silver ay pinapahalagahan ng ilang pamayanan sa Pacific Ocean ang mga ngipin ng balyena at ginagamit ito sa trading at mahalagang seremonya. Samantala sa Fiji ay tinatawag ang ngipin ng balyena na tabua at ginagamit ito hindi lamang bilang kapalit ng mga produkto kundi pati sa mga community ceremonies at ritual. Halimbawa, ang tabua ay ibinibigay sa mga kasal, paglilibing at pag-aayos ng mga alitan. Sa mga ganitong okasyon ay simbolo ito ng paggalang, pagtitiwala at kapayapaan. Sa kanilang kultura, ang pag-aalay ng tabua ay isang sagradong tradisyon na naglalarawan ng malalim na ugnayan sa pagitan ng mga tao sa kanilang komunidad. Ginagamit din ang ngipin ng balyena sa ilang bahagi ng Polynesia at Melanesia na nagpapakita ng pagkakapareho sa pagpapahalaga sa mga ganitong uri ng bagay. Para sa mga pamayanang ito ay hindi lamang isang pangkaraniwang trade ang whale teeth kundi isa ring simbolo ng yaman at kapangyarihan. Dagdag pa rito sa mga pamayanan sa Pacific ay itinuturing na banal ang balyena at may kaugnayan sa mga espiritu at Diyos. Dahil dito ay pinaniniwalaan na ang ngipin ng balyena ay nagbibigay ng swerte at proteksyon mula sa masamang kapalaran. Ang paggamit ng tabua ay nagpapakita na sa ilang kultura ay hindi nasusukat sa materyal na halaga ang yaman, kundi sa simbolismo at kahalagahan nito sa buhay at pananampalataya ng mga tao. Subalit hindi madaling makuha ang ngipin ng balyena dahil bihira at mahirap hulihin ng mga ito. Kaya naman mataas ang halaga ng bawat ngipin. Ang mga komunidad na malapit sa dagat ay nakikipagpalitan ng whale teeth sa ibang tribo para sa mga produkto o serbisyo na wala sa kanila. Ginagamit din ito sa pag-aayos ng mga alitan sa pagitan ng mga leader at pamayanan bilang tanda ng pagtitiwala at pagkakaayos. Ipinapakita nito na ang whale teeth ay hindi lamang mahalaga sa trading kundi pati sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang lipunan.